ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pilipinas, 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag
Kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ng Lunes, 2 sa buwan ng Pebrero taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos idineklarang sufficient and form ng House Committee on Justice. Dalawang impeachment complaints laban naman kay Vice President Sara Duterte iniharap sa Kamara. Trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumagsak. Rating naman ni Vice President Sara Duterte tumaas sa huling survey ng Octa Research noong 2025. Mahigit pisong increase sa halaga ng diesel at kerosene, kasado na presyo ng gasolina tataas din. SEC complaint laban sa pamilya Villar, sinusuri na ng Department of Justice. Kapatid na babae ng dating pulis na suspect sa pagpatay sa policewoman at kanyang anak hawak na rin ng QCPD. Bilang ng mga nasawi sa lumubog na ferry sa Basinan, 42 na 2 pang bangkay na-recover. At low pressure area na mataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, dineklara na ng House Committee on Justice na sufficient in form ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagdinig ng komite na pinamumuno ni Batangas Congressman Jerbil Luistro, idineklarang sufficient and form sa botong 46-1 at isang abstain ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus na inendorso naman ni pusong Pinoy Congressman Journey Jet Nisay. Sufficient informed din sa botong 45 naman na siyam ang tutol at isang abstain ng reklamong inihain naman ng Makabayan Block. Ipinaliwanag ni Luistro ang sufficiency na may form ay tumutukoy sa formal requirements ng isang reklamo gaya ng pirma ng mga complainant, endorsement at panunumpa rito ng mga naghain. Bukas, Martes, ay tatalakayin naman ng komite kung sufficient in substance ang reklamo. Sakaling ideklarang hindi sufficient in substance ang reklamo, ay mababasura naman ang report at isusumite sa plenaryo. Narito si Luistro. Tapos na. Both complaints were declared sufficient in form. For tomorrow, we will be moving to the determination of sufficiency in substance. And this means that the recital of facts must constitute the offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. Samantala, nag-walk out si Manila 6th District Representative Benny Abante sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y matapos na ideklara ng komite na parehong sufficient in form ang dalawang impeachment complaints. Giit ni Abante, mayroong insufficiency sa nasabing mga reklamo at sabay walk out. Pakinggan at panoorin po natin ito. That there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both De Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? Samantala, tinanggap ngayong araw naman ni House Secretary General Cheloy Garapil ang dalawang impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte.
Inihain mismo ng mga bayan block na kinabibilangan ni na Congressman Antonio Tinio, Rinico at Sara Ilago ng Gabriela ang mga reklamo. Sabi ni Tinio, pareho pa rin ang mga issue laban kay Vice President Sara na kinabibilangan ng paggamit ng confidential funds. Death threat laban sa Pangulo, sa First Lady at dating House Speaker na niya ay hindi pa rin may paliwanag ng pangalawang Pangulo noong nakaraang Kongreso. Samantala, sinabayan ng kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sumugod sa harap ng South Gate ng Batasan Complex ang mga ralyista at ipinanawagang panagutin si VP Sara. Gate ng grupo, dapat din singilin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malaking kasalanan sa bansa. Babantayan din umano nila ang impeachment complaint laban sa dalawang pinakamataas na opisyal at hindi titigil hanggat di naaalis sa pwesto. Kabilang sa mga nagkilos protesta ang grupong Bayan Muna, Anak Pawis, Kabataan at ilang mga katutubo. Samantala, binaliwala naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga bagong impeachment complaints inhain laban sa pangalawang Pangulo at iginiit na wala man ng bigat at sapat na batayan ng mga paratang. Sa pahayag ng kanyang abogado na si Attorney Michael Poa, hindi naman ay kinagulat o ikinabahala ng kampo ni Vice President Sara ang paghahain ng panibagong reklamo. Ayon kay Poa, nilinaw na ng Korte Suprema ng impeachment ay hindi basta prosesong politikal na nakabatay lamang sa aligasyon o sa ingay ng opinyon sa publiko kundi isang konstitusyonal na mekanismo. Dagdag pa ng kampo ni Duterte, handa silang harapin ang mga paratang sa tamang proseso ng konstitusyon. Bumaba ang trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tumaas ang rating ni VP Sara Duterte sa huling survey ng Okta Research noong nakalipas na taon. Ayon sa fourth quarter survey na tugon ng Masa Survey, bumaba ng 9 na puntos ang trust rating ng presidente mula 57% noong September 2025 ay naging 48%. Bukod sa Metro Manila, mababa ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao, habang ang kanyang pinakamataas ay sa Balance Luzon. 32% ang hindi naniniwala na ang pinakamataas ay sa Mindanao na may 52%, habang 22% ang undecided. Samantala, bumaba ang performance rating ni Marcos mula 54% ay naging 51%. Tumaas naman ang trust rating ni VP Sara sa 53%, habang ang kanyang performance rating ay umangat mula 49% ay naging 54%. Ginawa ang survey noong December 16 hanggang 2025 na may 1,200 respondents. 19 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Mahigit sa piso ang panibagong taas sa presyo sa diesel at kerosene bukas, habang ma-increase din ang halaga ng gasolina. Ayon sa Shell Pilipinas, 1.60 bawat litro ang idadagdag sa diesel, 1 sa kerosene at 80 sentimo naman sa gasolina. Magkakabisa ang adjustment alas 6 ng umaga bukas. Ibinahayag ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ang panibagong oil price increase ay epekto pa din ng kaganapan sa labas ng bansa, tulad ng patakaran ng OPEC na pigilan ng pagtaas ng kanilang output. Ito na ang ika-4 na sunod na linggong sumipa ang halaga ng gasolina, habang ika-6 naman sa diesel at kerosene. Sa iba pang mga balita, sinusuri ng Department of Justice o DOJ ang reklamo ng Securities and Exchange Commissions o SEC laban sa pamilya Villar at iba pang opisyal ng Villar Land. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, kailangan munang dumaan sa masusing pagsusuri ang reklamo bago magdesisyon kung magsasagawa ng preliminary investigation na siyang magtatakda kung ibabasura o ihahain sa korte ang kaso. Sa reklamong inihain ng SEC, inakusahan ang Villar Land ng umano'y market manipulation at insider trading. Kabilang sa mga respondent sina Manuel B. Villar Jr., chairman ng Villar Land, dating Senadora Cynthia Villar, at ang kanilang mga anak na sina Manuel Paulo, Camille at Mark Villar. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Kusang sumuko sa mga otoridad at nasa tanggapan na ng Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU sa Kampo Karingal si Maribel Suarez Panganiban, ang isa pa sa suspect sa karumaldumal na pagpatay
kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molienido at sa kanyang anak. Si Maribel Suarez Panganiban ay kapatid ng suspect na si Christian Suarez Panganiban na dati ring police. Malaki umano ang partisipasyon ni Maribel Panganiban sa krimen dahil siya ang tinuturong tagalinis ng mga ebidensyang nasa bahay ng mag-asawang suspect na mastermind. Batay sa judicial affidavit ng suspect na si Hill Baldemoro D. Jr., si Maribel Panganiban ang dumagan sa dibdib ng 8 taong gulang na batang si John Ismael Molienido habang isinusupot naman ng isa pa ang mukha hanggang tuluyang bawian ng buhay. Sa ngayon ay lumabas na 5 mga suspect ang hawak ng mga otoridad. Ito'y kay nabibilangan ng mag-asawang Pia Katrina Panganiban at Christian Panganiban. Kapatid na si Maribel, kasamahan na si Hill Baldemoro D. Jr. at si Police Senior Master Sergeant John Molienido. Hindi naman bababa sa 30 ang bilang ng mga pulis na nasa ka-active service ang nabiktima ni Pia Katrina Panganiban sa kanyang umano'y talamak na pangi-scam bilang car agent. Itong kinumpirma ng source ng DZRH. Kasunod ng naglulutangan ng mga ebidensya na si Pia Katrina at mister na si Christian Panganiban ang lumalabas na mastermind sa brutal na pagpatay sa kanilang ninang sa kasal na si policewoman at anak na menor de edad. Ayon sa source, sa 30 ay 4 pa lamang ang masasabing kumpirmado dahil mga ito pa lamang ang nakapaghain ng reklamo. Kabilang sa mga nabiktima ni Pia Katrina ay isang bagitong police QCPD na nagoyo umano ng 300,000 pesos dahil sa bogus na pagbebenta nito ng sasakyan. Ang kasong ito ay walang pinag-iba sa tinututukang anggulo ng pulisya na posibleng motibo sa pagpatay sa mag-inang Molienido. 23 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon, nadagdagan pa ng 2 ang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Tricia Christine 3 matapos ma-recover ang 2 bangkay sa karagatang malapit sa Balok Island, Basilan ngayong araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang mga labi ng Joint Search and Rescue Team bilang bahagi ng nagpapatuloy na operasyon sa lugar. Dahil dito, makiat na sa 42 ang kabuang bilang ng nasawi sa trahedya na nangyari noong Enero 26. Samantala, nananatili naman sa 316 ang bilang ng mga kaligtas mula sa lumubog na vessel. Natagpuan kahapon ang katawan ni Seaman First Class Alcazair Hadjail ng PCG na isa sa mahigit 40 nasawi sa paglubog ng MV Tricia Christine 3. Kinikilala ng PCG ang kabayanihan ni Hadjail na tumulong mailigtas sa mga pasahero ng lumubog na barko. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at suporta sa pamilya ng nasawi nilang kasamahan habang patuloy ang paghahanap sa iba pang nawawalang pasahero at crew. 24 na minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Kinalampag ng Maritime Industry Authority ang mga shipping operator, ship officer at crew na laging sumunod sa safety standards. Giit na Marine Administrator Sonia Malaluan, malinaw na pananagutan ng kumpanya at mga tripulante ang kaligtasan ng mga pasahero at kargamentong nakasakay sa kanilang mga barko. Kaya hindi lamang tuwing may inspeksyon, tinitiyak dapat ang mga itinakdang pamantayan at kondisyon ng barko kailangang sundin para maging maayos ang bawat biyahe ng mga ito. Ang tuloy-tuloy na pagsunod sa safety standard ay bahagi na rin aniya ng responsableng operasyon ng mga shipping lines. Agad na rumisponde ang Philippine Coast Guard sa isang distressed vessel na may sakay na 210 na pasahero at 15 crew sa karagatan malapit sa Pangahasan Island sa Basilan kaninang madaling araw. Ayon sa PCG, nagkaroon ng steering or rudder problem ang MLAS Express 2 habang bumabiyahe mula Bangingi, Sulu patungong Zamboanga City. Mabilis naman na nailayo ng mga otoridad ang barko mula sa mababaw na bahagi ng dagat upang maiwasan ang mas malalang aksidente. Sa isinagawang rescue operation, ligtas na nailipat ng PCG Search and Rescue Team ng BRP Tubataha ang 128 na pasahero habang nananatili naman sa barko ang 82 passengers at 15 crew na nasa maayos na ring kalagayan. Isang low pressure area po ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa monitoring ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,660 kilometers mula sa silangan ng Northern Eastern Mindanao.
Sa kasalukuyan, mababa pa ang tsansa na mag-develop ito bilang isang bagyo. Oras namang maging isang ganap na bagyo, tatawagin ito sa pangalang Bastyang. Posible naman itong tawirin ng Mindanao o bahagi ng Caraga at Eastern Visayas. Itinuturing ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang isang continuing rebellion ang mga lumulutang na balita hinggil sa umunoy planong pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito'y kaugnay ng mga impormasyong kumakalat na maaaring magkaroon ng unang babaeng Senate President. Ayon kay Lacson, kung may tinatawag mang rebellion laban sa kasalukuyang Senate President, hindi ito isang biglaang pangyayari, kundi continuing crime simulat sa pool. Paliwanag ng senador, maaaring mapalitan ang Senate President anumang oras basta't may sapat na bilang ng mga senador na susuporta sa isang grupo. Nauna rito kumalat sa social media ang mga ulat tungkol sa munoy panibagong tangkang kudeta sa liderato ng Senado kung saan babae umano ang itinutulak na susunod na mamuno. Mayroon pang isang arrest warrant laban sa negosyanteng si Atong Ang na hindi pa nailalabas ng korte. Ito ay ayon mismo kay Prosecutor General Richard Anthony Padulon. Inaalam pa ng Department of Justice kung bakit hindi pa nai-issue ng Regional Trial Court ng San Pablo, Laguna ang naturang warrant. Hindi rin tiyak kung may inihaing motion ng kampo ni Ang para mapigilan ito. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis kay Ang na hinihinalang nakalabas na ng bansa sa backdoor exit. Itinanggi naman ng National Bureau of Investigation na may nangyaring panunuhol o tangkang panunuhol mula sa puganting gaming tycoon na si Atong Ang. Sa pagtatanong ng DZRH News, kampanting sinabi ni NBI Acting Director Lito Magno na walang ganitong pakikipag-ugnayan si Ang sa alinman sa kanyang mga tauhan kaugnay ng alok na suhol. Kasabay nito, pinaigtingan niya ng NBI ang manhunt operation laban kay Ang na itinuturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa mga otoridad sa Cambodia at Thailand upang alamin kung namataan doon si Ang. Nauna nang ibinunyag ni Napolcom Vice Chairman at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan na tinangka umanong pigilan ang investigasyon sa pamamagitan ng alok na suhol na idinaan umano sa isang malapit na kaibigan ng gaming tycoon. Pakinggan at panuorin po natin ito. Tuloy pa rin yung manhunt natin, no? We are communicating with our officials para dun sa mga ibang embassies to learn or to know whether mayroong sightings sa kanila. We are doing things para ma-resolve natin quickly itong manhunt. 29 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplaw sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali. Ang katwiran, may salungatan po tungkol sa batas, partner, lalo tigit ay kung probisyon ng konstitusyon ang ating pag-uusapan. Wala hong dilit iba tayong dapat mahingan ng impormasyon at wisdom. Kundi ang atin pong resident legal advisor ng Balansyado. Ginawa mo na siyang resident at legal advisor. Napakaswerte po naman ng ating mga kababayan sapagkat hindi po siya naniningil. Naku, kung naniningil sa atin si Attorney Egon, baka ako'y naisang lamo na. Pero salamat Attorney Egon, kayo po'y palaging bukas sa pagbabahagi ng kaalaman. Former President ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Egon Cayosa. Attorney Egon, magandang hapon po sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon, Karen at Henry. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Opo, pasensya na kayo. Salamat dahil palagi kayong handa pong maglingkod sa ating mga kababayan kahit wala kaming maibigay sa inyong retainer's fee. Attorney Egon. Para sa bayan naman daw kayo, Kayo ba, Attorney Egon, nagpa-practice pa ho? Hindi na? Mag-practice ho naman kami. Meron kaming law office. Pero ito, tama nga yung sabi ni Karen na yun lang paying back to the country. Importanteng maliwanagan ang ating kababayan. Para sa bayan. Ito na, kami po'y magtatanong na uli sa inyo sapagkat mahigpit po ang batuhan ng mga pangungusap ng ating Senate President. Nung iba pang mga kaalyado niya na nagpahayag na rin na sabi ho nila mali daw ho yung naging desisyon ng Korte Suprema na ibinasura yung motion for reconsideration ng House of Representatives tungkol ho dun sa pagpapa-impeach sa ating pangalawang Pangulo. Ano ho ba ang take nyo rito, Attorney Egon? Ako naman ho ay sang-ayon dun sa maraming mga ibang legal expert kasama na yung mga dating justices ng Supreme Court na dito mukhang mali yung Supreme Court. At yung marami kasi silang mga settled jurisprudence o prinsipyo sa constitutional law o kaya prinsipyo sa statutory construction na binaliwala o hindi sinunod. Alam mo, mahabang litanya yan eh. At
Pero maganda na napapag-usapan para sa ganun maintindihan ng taong bayan yung dynamics dito sa mga tatlong sangay ng gobyerno at mas naiintindihan nila yung mga kontrobersiya. So, ako, I agree with most of the points raised by the other legal experts na dito, number one, nagkaroon ng judicial overreach. Pangalawa, maraming binaluktot na mga settled jurisprudence at principle yung Supreme Court. Pangatlo, pati yung reasoning nila nagkabuhol-buhol na kasi nga merong mga factual basis na maling-mali. Yung pangyayari kasi, yung facts, mahirap mo yung kumbaga iwido. Kinakailangan totoo ba o hindi? Yan ba ang nangyari o hindi? So, pag nahuli ka dyan, kung nagtangka kang baliktarin yung katotohanan, iipit ka talaga. Kaya tuloy, itong resolution dito sa motion for reconsideration, imbes na nakatulong at isalba yung pagtingin sa Supreme Court, nagiging mas malala pa ang sitwasyon nila. Kaya ngayon, tinutuligsa talaga ng marami. Anong implikasyon po nito sa Korte Suprema kung halimbawang sapagkat tayo kasi ang ating paggalang ay matayog na pagka ang Korte Suprema ay nagdesisyon, ay pinalalagay na natin na ito ay dapat kilalanin at ibigay natin sa kanila ang karampatang paggalang at pagkilala bilang sila ang tinagurian nating court of last resort. Ang Supreme Court doon sa tatlong branches of government, wala naman hindi naman siya ang commander-in-chief, hindi siya nakakapag-utos ng kapulisan o yung mga ahensya ng gobyerno. Nasa presidente yan, di ba? Executive branch. Hindi rin niya hawak ang pera. Nasa mga congressman at senador yan. Sila gumagawa ng budget, di ba? Hindi rin ito pwedeng gumawa ng batas kasi trabaho yan ng mga mambabatas natin. So, pero ang lakas at yung tinatawag ninyong respeto, paggalang at pagtingin sa Supreme Court, wala ho yan sa pera o kapangyarihan, kundi doon sa tama ba ang kanilang desisyon at makatarungan ba ang kanilang mga desisyon. So, yun ang lakas nila. Ngayon, kung sa meron silang mga desisyon na kina-question at talagang tinutulisan ng maraming maalam din sa batas, hihina ang pagtingin ng taong bayan sa Supreme Court. Nalagasan na sila noon. Kung maalala natin, yung mismo Chief Justice nila natanggal sa pwesto, na-impeach dahil sa graft and corruption, saka yung katiwalaan sa SALN. Yung isa ring Chief Justice nila, nakadalawa na sila, hindi na nga umabot sa impeachment, sila na rin mismo ang nagtanggal sa kanya in a questionable manner. So, hindi pa sila nakaka-recover dyan. Ito na naman. So, nakakalungkot sapagkat lalo na sa aming mga abogado, Supreme Court namin yan Ang tingin dapat namin yan hindi mo yan mababahiran o hindi mo question. Pero ito kasi, lantaran kasi at halatang halata yung kanilang pagkakamali. So, medyo humina ang tingin ng taong bayan sa kanila. Of course, kahit ganoon, kahit nakulangan ang respeto, paggalang sa kanila, dahil nga sa ating rule of law, yung structure ng ating mga batas, kahit tingin ng marami, mali yan, dahil sila yung last resort. Kumbaga, even in error, they are supreme. Di, sundin mo na yan. Magdasal na lang tayo, parating na ibang Supreme Court, mas maayos ang kanilang pagdidesisyon at iwawasto nila itong questionable decision ngayon. So picking up from that, Attorney Egon Cayosa, sir, nabanggit nyo na sila na po kasi yung last resort. Goes to show na yung tawag sa kanila ay ang Suprema, Korte Suprema, the Supreme. So ang kanilang desisyon, it is the Supreme na po. Pero kung nababanggit nyo na marami rin po sa mga kababayan natin na maalam, mga eksperto din sa batas ay hindi sumasang-ayon sa desisyon nila ukol po dito sa issue na ito.
Ano po ba ang pwedeng gawin? Ano ang pwedeng mangyari? Pwede po bang kontrahin pa po ito? Ano po ba ang mga susunod na hakbang? Pero nabanggit nyo nga, wala na tayong magagawa po ba? Or hihintayin po ba natin na meron na naman po mga bagong mga sabihin na natin, mga bagong personalidad na uupo sa Korte Suprema at hopefully ay maging maayos po yung mga desisyon na ito? What is our last resort po, pinaka-ultimate last resort? Hindi naman sa last resort, pero marami pa namang pwedeng gawin para maipatupad pa rin yung provision ng Constitution tungkol sa impeachment para mapanagot ang mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. So unang-una, maaari namang madali ang i-adjust na lang ng konti ng House of Representatives yung kanilang rules. In the meantime, para lang hindi na naman mabigyan ng puwang na pumasok na naman ng Supreme Court. Kasi ito yung isang malaking problema o resulta nito na parang ngayon, lahat na ngayon nang na-impeach, kahit sino man sila, mukhang every step of the way pwede silang tumakbo sa Supreme Court. Kasi itong decision na ito, hindi lang para dito ngayon Pwedeng gamitin yan sa lahat. So parang talagang pinahaba yung proseso, pinakakomplikado yung proseso dahil dito. So, ang magandang gawin ng House of Representatives, Senado, sige na lang, gawin na muna, sunod dun sa kanilang sinasabi. Yun, pwede yun. I-streamline lang, i-adjust lang yung kanilang rules. At ngayon, bilis-bilisan na nila yung pag-evaluate at paglilitis kung kinakailangan. Kasi nga, kaya rin nakapasok ang Supreme Court dito kasi yung Senado, nag-dribble. Divided sila. So, nagkaroon ng pagkakataon na pumunta sa Supreme Court yung nasasakdal at nakita natin ang resulta. So, dapat din, leksyon ito sa mga mambabatas na ayusin niyo yung mga ginagawa ninyo, huwag nyo yung maglagay ng puwang para ma-question pa yan. At bilis-bilisan nyo, hindi yung patumpik-tumpik o kaya dinidribble nyo. Kasi makakalusot yung ibang powers in government. So, yan ang isa. Pangalawa, pwede rin sa lalong madaling panahon, pag sa ibang kaso, ihahain uli ito para pabigyan uli ng panibagong pagkakataon ng Supreme Court nang iwasto itong sa tingin ng marami, mali. Kasi in the past, yung Supreme Court naman nagbabagong isip, lalong-lalo na kung nakikita talaga nila na maling-mali o talagang very outspoken yung dito at meron namang basehan. Pangatlo, pwede rin yung reaction ng iba. Naintindihan natin, leader sila ng Senado. Sabi, mag-charter change lang tayo para linawin natin ito. Pero long term yun kasi hindi ganun kadali yung charter change. At baka kung saan-saan naman mapupunta yung charter change. Baka hindi lang itong impeachment ang lilinawin, kundi pakialaman na o galawin yung ibang provision. Mas lalo tayong sa sideline, di ba? So, ito yung mga nakikita-kita natin na maaring gawin in the meantime para hindi naman totally ma-frustrate at mapatigil yung napakahalagang mechanism of accountability para sa matataas na opisyal kasama na yung mga justices ng Supreme Court. Apo. Ngayon partner, kapwa na mayroong may mga hinaharap na impeachment complaint yung ating pangalawang Pangulo at ang ating pati Pangulo. ang ating Pangulo. Opo, ano bang magiging sitwasyon ng bansa sa inyong nakikita? Ito ba'y kasi mismong ang Malacanang nagsasabing malaki rin na magiging epekto nito sa ekonomiya at siguro pangkalahatan hindi lang sa political stability kundi sa national stability. Well, pagkakaroon lang yan ng instability kung hindi maayos yung proseso at saka pinapakialaman ng ibang hindi dapat nakikialam. At kung hindi ginagawa ng maayos ng mga congressman, mga senador, ang kanilang trabaho. Kasi yung impeachment hindi naman masama yan sa tingin ng ibang mga bansa o ng taong bayan. Kasi nga, yung impeachment is the process for making high government officials accountable. Ang talagang tanggap at kilala, alam na ng lahat sa Pilipinas, sa buong mundo, malala ang corruption sa ating bansa. Ngayon,
kung pati yung impeachment hindi gagawin, hindi pananagutin yung matataas, at yung mga pipitsugin, small time lang ang nananagot, pero yung mga big time, tuloy ang ligaya, hindi sila nalilitis, hindi napapanagot, mas masama yun. Nako. Sasabihin nila, hopeless na yung Pilipinas, huwag na tayong mamuhunan yan kasi talaga naman talamak ang corruption. Pero kung maayos yung impeachment, sasabihin nila, okay ang bansang ito, may corruption, pero napapanagot nila yung mga hindi gumagawa ng tama. So, importante rin naman dun sa ating Senado at Congressman na bilis-bilisan para kung sakaling inosente naman o hindi naman umabot sa impeachable offense at hindi siya guilty, hindi mapawalang sala kaagad para manubalik yung pagtatrabaho nila, yung stability sa gobyerno. So, ganun sana ang magandang mangyari. Yung let the process unfold properly, promptly, walang masyadong kontrobersiya, at Kanya lang, sa ganun, tanggap ng taong bayan yung resulta, guilty or not guilty. Kaya lang, partner, Attorney Egon, with your indulgence, ang sipahayo rin nga ho nung marami nating mga kababayan, ibang issue na naman itong nakatala na pag-uusapan ng buong sambayanan habang yung malaking issue ng flood control anomalies ay wala pa tayong talagang mukhang natabunan na. Wala pa tayong nahihitang katarungan sa malaking pondo na binaboy at ninakaw sa taong bayan, Attorney Egon. Maaari yun ang perception nila, Henry. Kaya lang, yung trabaho na pag-uusig sa mga enforced flood control anomalya, nasa DPWH, sa Ombudsman, sa Bigyan Bayan yan. Ito namang impeachment, malayo, nandun sa Kongreso Wow. Magkaibang proseso. So sana, lahat sila gawin nila, hindi pwedeng sabihin ng Ombudsman, sandali, wag muna tayong gumalaw, o kaya yung sa Bigyan Bayan, kasi manood muna tayo ng impeachment, unahin natin ito. Magkaibang institusyon ang involved So dapat, kung matino ang ating gobyerno, lahat yan gumagalaw, independent of each other. Hindi sana natin kinakatukutan. Ang mas nakakatakot, yung bang sasabihin lahat, wag na lang natin panagutin, wag na lang tayo mag-imbestiga kasi baka magulo. Mas magulo at long-term na kapahamakan kung hindi mapapanagot kung sino man ang nagkasala. Panagutin at madaliin naman. Yan ang inyo. Oo, hindi naman kasi nasanay na kasi tayo sa mga debate. Magkagaya nito, pumasok ang Supreme Court, halos isang taon para i-resolve yung question of law lang. Na masyadong pinahaba nila kung hindi pa kinalampag ang Supreme Court na i-resolve yung MR, ang gawain nila last minute. So, at notorious din kasi ang Supreme Court at ang judiciary, super bagal ang kanilang pagdidesisyon. And when there is delay, pumapasok ang corruption, politika, pakikiusap, influensya, at kung ano na. So, at lahat tayo talo pag may delay. Either guilty or not guilty, talo tayo. Kasi nga, tumatagal yung proseso, nasa limbo So, maganda ko sana na matuto na rin tayo. Na kung may kontrobersiya, tignan ng maayos at mapagpasyahan ng maayos sa lalong madaling panahon. Okay. So, Attorney, siguro doon na lang sa mga bagong impeachment complaints na inihain. Maraming nagsasabi na similar ito sa mga naunang naihain. Meron naman na tayong balita na nakitaan naman daw po ito ng sufficient in form and sufficient in substance. Can you explain to us yung mga non-lawyers po dyan, yung mga hindi po masyado pong nakakaintindi po ng mga legalist katulad po ng inyong lingkod, Attorney, kung konting background lang po pag naririnig po natin ito sa mga balita, kasi parang nakakagulo po na napakarami mga complaints, mga impeachment complaints na na-file. Ilan po ba ang pwedeng i-file natin na mga impeachment complaint laban sa isang sitting president and sitting vice president, yung mga incumbent po? Wala ko namang limitasyon kung ilang maaring mag-file ng complaint. At pwede naman na i-consolidate ng mababang kapulungan ng House of Representatives yung mga sabay-sabay na final. Kung halos pare-pareho naman sila. At maliwanag naman sa ating Constitution that there are only 6 grounds yung impeachable offense na sinasabi, di ba?
culpable violation of the Constitution, graft treason, graft bribery, graft and corruption, other high crimes, at saka yung betrayal of the public trust. So yun lang. So, malinaw, hindi naman pwedeng kahit anong kasalanan, pwede na. Hindi, limited. Kasi nga, seryosong akusasyon ito at matataas na opisyal ng gobyerno. Okay, so, madaling tingnan yon. Yung form naman, titingnan nila, ito ba pirmado? Meron bang nag-sponsor na at least isang congressman? Maayos ba yung pirma? Under oath ba yung mga affidavits? Yan yung mga tinitingnan nila sa forma. Yung substance naman, titingnan nila yung mga recital of facts. Ano ba yung, what acts or omission constitute yung any of the 6 impeachable offenses sa Constitution. Yan, madali nilang tingnan. Babasahin lang kasi nila yung complaint eh. At kung maayos at maalam naman yung naggumawa ng complaint, sisiguraduhin niya na sufficient informed and substance ito. So, masalubog din tayo ngayon sa mga congressman na kagad, tinignan nila yung mga inihain na complaint at meron na silang finding kasi hindi ko naman mahirap tingnan yan. Ang dami din namang mga galing at saka mga abogado sa House of Representatives. Alright. Attorney Egon, salamat po na marami sa inyo. Magandang hapon. Thank you po, Attorney. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. Attorney Egon kayo sa dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Balansyado! 5:57 ng hapon. Babalik po kami. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tips para hindi madaling mapanis ang pagkain, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mahal na mga bilihin at bukod pa sa tamang pagbabudget ng mga wais na nanay ay mahalagang mapanatiling fresh ang mga pagkain upang maiwasang ito ay mapanis para naman hindi masayang. Una, pagdating sa pagluluto ng ulam, anumang pagkain na may sangkap na suka o vinegar ay hindi madaling mapanis. Bukod pa riyan, lutuin ang mga ito ng mabuti at iwasan din ito ay ma-half cook. Palamigin ito kung hindi agad kakainin at huwag agad ilalagay sa ref ng bagong luto. Ilagay sa chiller ang mga pagkain na may halong kamatis dahil madali itong mapanis. Habang sa isa namang resealable plastic bag ang mga pagkain tulad ng manok at isda. Habang pagkatapos naman hugasan at patuyuin ang mga gulay ay ilagay ito sa plastic at ipasok na sa ref. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. Banta ng bagyo, si Basyang, magwi-weekend ba tayo, Chanel, ng may bagyo o sa truck ba nito ay papasok ito o hindi naman? Chanel Dominguez ng Pag-asa. Chanel, magandang gabi. Good evening, Miss Chanel. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Yes po, meron tayong binomonitor na low pressure area pero nasa labas pa naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 1,570 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon po, posible itong pumasok bilang low pressure area bukas ng gabi or Wednesday morning.
Sa ngayon po, marami pa pong uncertainty sa magiging development po nito. Pero kung yun po, kung magiging bagyo po siya, ito po yung tatawagin po nating batang. Yung weather monitoring na website na tinitingnan natin palagi, yung Earth Null, at saka yung windy, signal, mayroong parang track na didikit ito sa kalupaan natin sa Thursday or Friday, tama ba? Yes po, pag ito po, kahit regardless po kung maging bagyo po siya or low pressure area na nakikita po natin, lalapit po ito sa ating kalupaan and then magdadala rin po ng mga pag-ulan, lalo na po dito sa Mindanao at Visayas po. So yung nakikita pala natin, Miss Chanel, na medyo maulap na mga papawirin, dala din ba ito nitong low pressure area? Sa ngayon po, wala pa pong direktang epekto itong low pressure area sa labas po ng ating PAR. Ang nagpapaulan po o yung ulap na nakikita po natin sa ating mga satellite image ay dulot po ng shear line at ito po yung magdadala ng kalat-kalat ng pag-ulan dito sa Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. At medyo malamig pa rin ang panahon pala ngayon, Miss Chanel? Nakaka-enjoy pa tayo ng konting hanging amihan, tama ba? Yes po, dahil patuloy pa rin pong pag-iral ng Northeast Monsoon po. So bukas makalawa pa natin malalaman kung magiging bagyo na ito, Yes po, opo. Oo, pero kung magiging bagyo ito, kung maglalandfall ito halimbawa, dadaan sa pagitan ng Visayas at Mindanao, maaring dumaan ba ito sa Kabisayaan at saka sa Southern Tagalog din? Posible po kung magiging malawak po ito, yung magdadala rin po ng pag-ulan, yung track po nito. Pero February na, sabagay, ano pa naman tayo, nasa panahon na uso pa ang bagyo, February pa lang tama ba Chanel? Minsan maalala din po kasi natin, nasa La Nina din po kasi tayo, so hindi rin po bago yung mga bagyo po natin ng mga first half po. Letter B na tayo, dalawa na if ever. Mas maganda itong ganito sapagkat malayo pa lang ay nakakapaghanda na tayo. Whether maging bagyo o hindi, dapat maganda, Chanel, Yes po. Chanel, thank you so much. Thank you, Miss Chanel. Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Balansyado! Bago na tayo sa mga report. Yan ang Pangulong Bongbong Marcos nagutos ang agarang pagbabayad sa mga responsableng kontraktor sa mga proyekto ng gobyerno. RH14 Left Narciso Lent. Pinababayaran na sa lalong madaling panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kontraktor sa mga proyekto ng gobyerno na tumupad sa kontrata at maayos ang naging trabaho. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kabilang ito sa mahigpit na utos ng Pangulo sa economic team. Ayon kay Castro, naniniwala ang Pangulo na kapag tinutupad ng gobyerno ang obligasyon nito sa responsableng mga kontraktor ay magpapatuloy ang maayos at mabilis na trabaho ng mga ito. Iniutos din anya ni Pangulong Marcos ang mas maigting na ugnayan ng national government at mga lokal na pamahalaan para matutukan ang mga ginagawang proyekto. Matatanda ang pansamantalang ipinatigil ng Pangulo ang pagbabayad sa mga kontraktor habang isinasagawa ang investigasyon sa maanumalyang mga proyekto ng pamahalaan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, kautusan ng DILG na walang EPAL billboards ng gobyerno sa mga government projects suportado ni Senator Ping Lacson. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Suportado ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang kautusan ng Department of Interior and Local Government o DILG na tanggalin ang mga larawan at pangalan ng mga opisyal ng gobyerno sa lahat ng mga proyektong pampubliko. Ayon kay Lacson, walang puwang sa serbisyo publiko ang mga EPAL billboard kung saan dito nakalagay ang pangalan at mukha ng mga politiko. Duda ng senador, hindi lang sa proyekto may tongpats kundi pati sa mga billboard na nagpo-promote nito. Aminado ito na walang ghost billboards ngunit kung overpriced ang proyekto, tiyak ay pati billboard ay overpriced din ito. Si Lacson ang nagmungkahi na dapat ay may provision sa 2026 national budget na bawal ng mga galawang EPAL sa mga bigayan ng ayuda at sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa Memorandum Circular number 2026-006, ipinagbawal ng DILG ang pagpapaskil ng pangalan, imahe at kulay ng mga opisyal ng gobyerno sa mga proyekto ng gobyerno. Ito si RH28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you, Raymond. Samantala, Congressman Kiko Barsaga. Nako, magbabalik na ho sa kamera. Milky Rigonan, RH number 12, Milky. Congress Meow is back. Ito ang anunsyo ni Representative Kiko Barsaga sa pagtatapos ng kanyang 60-day suspension. Sa kanyang post sa Facebook, sinabi ni Barsaga na simula sa susunod na linggo, dadalo na siya sa plenaryo. Ngayong araw, nagtapos ang 60-day suspension ni Barsaga dahil sa impeachment complaint na isinampa ng National Unity Party. Sa kanyang FB post, kapansin-pansin na kakaiba ang tema ng pananalita ni Barsaga at inilahad ang mga panukala ng kanyang isusulong sa sandaling magbalik na sa Kamara. Kabilang dito ang pagbuwag sa 20% value-added tax, divorce bill para mawakasan na ang mga malupit at mapang-abusong relasyon, travel disclosure bill na mag-oobliga sa mga government officials na ilantad ang kanilang dahilan ng biyahe at ang magsusulong ng aumento sa sahod. Narito si Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. I know that our nation's situation is almost hopeless. Our economy is weak, our political structure is unstable, and the possibility of escalations of diplomatic tensions with China leading to war, with no signs of de-escalation. But don't worry, Congress Meow is back, and I will once again bring hope to the people. That will be all. God bless. Samantala, bukas pagpapasyahan ng House Ethics Committee ang panibagong reklamo kay Barsaga. Ito ay ang pag-alma ng mga miyembro ng National Unity Party sa alegasyon ng suhol mula umanaw sa bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. Samantala, sa probinsya, ilang bayan sa Northern Samar tinuturing pa rin na partially affected ng NPS. NPS ba ito o NPA? Military operation nagpapatuloy. NPA siguro ito, partner, ano? National New People's, ano ba ito? New People's NPA daw. New People's System na ba ito? Ano ba ito, John? Medyo na ano lang yung naalimpungatan, Typo. yung yung daliri habang nagtatype. NPA yan. Typographic. Oo. Magkatabi kasi sa keyboard ang A tsaka S. Talaga, partner, nag-effort ka. Yan ang gusto ko sa iyo, partner. Oo. Kailangan ipaglaban ng ating news center. Ikaw ang sandigan ng mga kabataan. Yes. Ito. Sige na. Tawagin mo na yung reporter. Jane Galit Bantayan. Jane! Ilang bayan pa rin sa lalawigan ng Northern Samar ang nananatiling apektado ng insurgency sa kabila na kukunti na lamang ang bilang ng NPA. Gayunpaman, ayon kay Brigadier General Carmelito Pangatungan, 8th Author Brigade Commander, bagamat apektado, ngunit hindi na may tuturing na malala ito at partially affected na lamang daw. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Silvino Lubos, bayan ng Las Navas, bayan ng Katubig at ilang area ng Pacific Towns. Ang mga nabanggit na mga bayan ang tanging focus ngayon ng militar kung saan nananatili ang presensya ng New People's Army. Ang mga nabanggit na mga bayan ay hindi pa rin naidideklara na stable peace and security conditions dahil sa patuloy na presensya ng New People's Army. Sa kasalukuyan, ayon sa nasabing opisyal, deklarado na insurgency-free ang lahat ng 1st District ng Northern Samar, ibig sabihin, clear na ang lugar sa presensya ng NPA. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, tulak ng iligal na droga timbog sa bypass operation ng PNP sa mga Tarem, Pangasinan. RH38 Freddy Fardo, ibalita mo yan, Freddy. Timbog ang isang lalaking tulak ng illegal na droga sa bayan ng mga Tarem matapos itong magbenta sa pulis na nagkunyaring buyer ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1.5 grams ng may street drug price na 10,200 pesos. Sa ulat ng mga Tarem Chief of Police Major Arturo Miljor Jr., nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team alas 7:29 kagabi sa Barangay Poblasyon kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring buyer at binenta ng suspect ng illegal na droga kapalit ng marked money, kaya agad itong inaresto. Nakumpiska sa suspect ang marked money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Article 2, Section 5 at 11 ng Republic Act 9165
Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ng suspect na nasa kustodiya ng mga Tarim Police Station. Samantala, tiniyak ni Police Major Melchor na patuloy na paigtingin ng kapulisan ng kanilang mga operasyon laban sa kriminalidad at illegal na droga bilang bahagi ng advokasya ng himpilan na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Arizarte, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Freddy! Tricycle at SUV, nako, nagbanggaan, mag-asawa, patay naman sa Negros Occidental. Rex Cantong, Rex! Patay ang mag-asawa habang sakay sa isang top-down na tricycle matapos na bangga sa isang SUV sa cruising Cambaog, Barangay Cambaog, Bayan ng Hinigaran, Negros Occidental. Dead on arrival sa Hinigaran Medical Clinic sina Sabas John Mataliano, 49 anyos, at ang kanyang asawa na si Mersa Matiliano, 46 anyos, pawang mga residente ng Purok Santan, Barangay Antipolo, Bayan ng Pontevedra, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Walter C., Deputy Chief of Police ng Hinigaran Police Station, parehong south direction ang tricycle at ang SUV na minamaniho ni Rene Castillon, residente ng Sitio Mohon, Barangay Binicuel, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental, na lumagpas sa outer lane ang mga biktima dahil inawasan ang barikada ng proyekto ng water sa nasabing lugar. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Maraming salamat Rex Cantong. Samantala, isa patay, 5 sugatan sa salpukan ng 2 sasakyan sa Santa Rita sa Samar. RH32 Jimmy Angay-Angay, ibalita mo yan, Jimmy. Isang lalaki patay, 5 sugatan matapos salpukan ang minamaning multicab ng isang Ford pickup na sasakyan sa bayan ng Santa Rita, Samar. Kinilala ng PNPing biktima si Marvin Fidad, 49 anyos, residente ng Barangay Magsaysay, Santa Rita, Samar, at ang pasero nito na si Jomar Hereliana, 20 anyos. Nakilala naman ang driver ng Ford Ranger na si Albert Galan, residente ng Barangay 88, San Jose, Tacloban City, at mga pasahero na sina Maing 45 anyos, Gigi, nasa 8 taong gulang, Dolfo, 63 anyos, empleyado ng gobyerno, Waldo, 70 anyos, retired government employee, kapwa residente ng San Jose, Tacloban City. Nangyari sa dinti alas 10 ng umaga sa Barangay Dampigan, Santa Rita, Samar, alas 9:50 ng umaga. Sa investigasyon ng PNP, 2 sasakyan nagkasalubong pagdating sa Barangay Dampigan sa naturang bayan sa may Santa Rita. Ang pick-up ay biglang lumiko at dahil lang sumalpok ito sa multicab na kasalubong. Itinakbo ang 2 driver sa Eastern Visayas Medical Center, Tacloban para malapatan ng kakulang lunas, subalit idineklara na dead on arrival ang driver ng multicab. Ang driver naman ng pick-up at mga pasahero ginagamot din sa ospital. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy! Construction worker naman, nako, patay din sa pamamaril ng kaibigan sa Santa Barbara, Iloilo. Jocelyn Maki mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn. Dead on arrival sa ospital ang 39 anyos na construction worker nang barilin ng kanyang kaibigan sa isang resto bar sa Barangay Kamambugan, Santa Barbara. Sa investigasyon ng pulisya, nakalabas lang sa resto bar magkaibigan nang mangyari ang pamamaril. Naunang pumunta sa kanyang sasakyan ng suspect pero bumalik at binaril ng ilang beses sa dibdib ang kanyang kaibigan. 5 empty shells ng kalibre 45 ang na-recover sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police ng Santa Barbara Municipal Police Station, walang lisensya ang baril ng suspect. Inamin naman ng suspect na dahil sa kalasingan kaya niya nagawa ang krimen. Nahaharap sa kasong murder ang suspect. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jocelyn Maki. Samantala, higit 10 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana winasak sa Benguet. RH41 Romy Gonzales, ibalita mo yan, Romy. Muli na naman nagtagumpay ang sinagawang marijuana eradication operation ng Cordillera PNP matapos madiskubre ang higit 10.1 milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana sa lalawigan ng Benguet kahapon.
sa barangay Proper Badeo at Takadang sa Kibo na diskubre ng mga operating troops ang 10 plantasyon na marijuana na tinamnan ng 22,550 fully grown marijuana plants at 45 kilograms ng dried marijuana leaves na may fruiting tops na may standard drug price na 9,910,000 pesos. Dagdag pa rito, ang isa pang plantasyon na natamnan naman ang 750 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 150,000 na discovery ng PNP sa Kayapa sa Bakun, habang 2 plantasyon na natamnan ng 350 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 70,000 pesos ang nadiscovery ng operating troops sa barangay Pudong sa Kapangan. Ang mga nadiskobring marijuana ay agad na binulot at sinunog ng mga operatiba habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon ng marijuana sa mga kalapit na lugar at maaresto ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Romy. Oy, si Benji Antioquia ang suspect sa pagpatay sa makeup artist sa Batangas, arestado sa Quezon. Benji. Hindi tinigilan ng Quezon PNP Command ng lalawigan ng Quezon ang 22 anyos gulang na suspek sa pagpaslang sa isang makeup artist na natagpuan ng walang buhay sa tabing dagat sa Lubo, Batangas noong Enero 26. Ayon kay Quezon PNP Provincial Director Police Colonel Bong Albasia, ang suspek na nakilalang si Roy, residente ng Quezon City, ay inaresto noong Sabado, Enero 31 sa isang beach resort sa barangay Ibabang Tayuman sa bayan ng San Francisco, Quezon, matapos ang ikinasang manhunt operation ng mga tauhan ng Lubo Police Station at San Francisco Police. Batay sa investigasyon, ang biktimang si Mark, 34, ay natagpuan patay sa tabing dagat ng barangay Pabrika, Lubo, Batangas. Lumabas sa paunang findings na pinukpok umano ang biktima sa ulo gamit ang matigas na bagay. Noong nakaraang araw, hindi ito tinigilan ng Quezon PNP Command sa pangunguna ng San Francisco Quezon PNP. Kinabukasan, na-recover ang naturang motorsiklo at iba pang personal na gamit ng biktima. Mula sa suspek sa oras ng pag-aresto, ipinakita rin sa CCTV footage na ang suspek ang huling nakitang kasama ng biktima bago ang krimen. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspek at inahanda na ang pagsasampa ng mga kasong robbery with homicide at carnapping laban sa kanya dito sa lalawigan ng Quezon. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Benji Antioquia. Samantala, 2 beautician naman arestado sa drug buy-bust operation sa Davao City. Galing sa Action Radio Davao, mag-uulat si June Suter. June. Himas rihas sa kulungan ng 2 beautician matapos silang arestuhin sa ikinasang drug buy-bust operation ng Sasa Police Station madaling araw ng alas 4:51 sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang operasyon ay sinagawa ng Drug Enforcement Team ng Sasa Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Arnel Haradji sa ilalim ng pangasiwa ni Police Major Noe Maculbacol Jr., Acting Station Commander, katuwang ang iba pang operatiba ng kapulisan. Sa operasyon, nasamsam mula sa mga suspek ang hinihinalang illegal na droga, buy-bust money at iba pang mga drug paraphernalia. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng kapulisan ang 2 naristong beautician at nakatagtang sampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa kampanya laban sa illegal na droga o papapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, June Suter. Sa ibaing dagat, 5 taong gulang na bata at kanyang ama nakauwi na ho sa Minnesota matapos i-detain ng ICE sa Texas Immigration Facility. Jackie Resio, Jackie.
Nakauwi na sa kanilang tahanan sa Minnesota ang 5 taong gulang na si Liam Conejo Ramos at kanyang ama na si Adrian Conejo Ramos nitong Sabado sa Amerika. Ito ay matapos silang dakipin ng mga Immigration and Custom Enforcement o ICE agents sa isang suburb sa Minnesota patungo sa detention facility sa Texas noong January 20, 2026. Ayon sa gobyerno ng Estados Unidos, iligal na pumasok sa bansa mula Ecuador si Adrian noong December 2024. Pero depensa ng abogado ng pamilya, mayroong pending na asylum request si Adrian kaya legal o maaari pa rin siyang mamalagi sa Amerika. Ikinagalit ng mga mamamayan ang pagsama ng ICE agents sa pagdetain sa bata at sa kanyang ama noong kasagsagan ng immigration crackdown sa Minneapolis. Pero paglilinaw ng U.S. Department of Homeland Security Assistant Secretary Tricia McLaughlin na hindi inaresto ng isang bata pero hindi siya noon kinukuha ng kanyang ina kaya mas pinili nilang mamalagi siya sa ama na inaresto nila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mga kilos protesta kontra ICE sa iba't ibang panig ng Amerika maging sa ibang mga bansa bilang pakikipagkaisa sa pagkondina sa hindi makataong operasyon ng Trump administration laban sa mga dayuhan. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resyo. Samantala, Steven Spielberg pasok na sa EGOT Club. Ang ibig sabihin niyan ay Emmy, Grammy, Oscar, and Tony Awards. So parang sa, paano ba to? Parang sa tennis, naka-Grand Slam. Parang ganon. Oo, EGOT. Emmy, meron ka ng Emmy Awards, meron kang Grammy, meron ka ng Oscar, meron ka pang Tony. Ang tanong, kung ito ba ay sa isang buong taon o magkakasunod? Kinupo niya lahat. Oo, yes, oo. Pinakyaw na niya matapos siyang manalo ng Grammy. Ibalita mo yan, Josa Cruzat. Opisyal nang nakamit ng Hollywood filmmaker na si Steven Spielberg ang EGOT status matapos maiuwi ang kanyang unang Grammy Award. Nanalo si Spielberg sa kategoryang Best Music Film bilang producer ng dokumentaryong Music by John Williams na tumatalakay sa buhay at makulay na karera ng kompositor na madalas niyang makatrabaho sa mga iconic movies. Sa panalong ito, kompleto na ang koleksyon ni Spielberg ng major Entertainment Awards. Mayroon na siyang Grammy, 3 Oscars, 4 na Emmys at 1 Tony na naglagay sa kanya bilang 22nd member ng prestiyosong EGOT Club. Nagpaabot ng pasasalamat si Spielberg sa kanyang production team at mga katuwang na studio at sinabing mahalaga ang parangal hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong grupo na nasa likod ng proyekto. Kabilang sa iba pang EGOT awardees sina Elton John, John Legend, Rita Moreno at Audrey Hepburn. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Josa! At congratulations sa mga iba pang makakapasok at makakasampa dyan sa in advance, partner. Matindi yun, ha? Pag naigot ka, matindi yun. No, maganda pala yun pag sinabing welcome to the EGOT Club. Oo, maganda yun. Sana... Para sa bagay, sa Spielberg naman talaga namang he deserves matindi naman talaga yan. At deserving na rin po namin magpaalam sapagkat susunod na ang usapang legal. Lagi namin paalala po sa inyo kung gusto nating guminaw ang buhay. Una, magdasal, manalangin, manampalataya sa may kapal. At syempre, huwag tayong malalamang, huwag tayong magnanakaw lalo tigit. Huwag natin pong gugulangan, iisahan ang ating mga kababayan lalo ng mahihirap bagkos. Atin silang tulungan dahil help is wealth. Maraming salamat. Si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen O. Yung susunod na po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina sa programang DZRH, Usapang Legal. Up next. Bye. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New
Yucalag Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Yucalag Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.